Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. PCA Administrator ininspeksyon ang coconut hybridization project sa lalawigan ng Ilocos Norte. Pakinggan natin ang buong ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nang iuswat tinaigat ng inspeksyon ni Philippine Coconut Administrator Dr. Dexter Butet iti CFIDP Coconut Hybridization Project, Strategic Planting and Replanting of Laguna Tall Coconut Variety iti Ilocos Norte Agricultural College iti Iliti Pasukin. Kagen ti panag-inspeksyon ni Dr. Butet ket tapno may pasingkit ti panagipatungpal dagiti inisyatibo ti PCA kas iti panangpaduras ti produksyon ti nyug ken panakaipay ti pagsapulan dagiti coconut farmers iti Region 1 2, 3 ken Cordillera Administrative Region. May palagip anausar ti pagtatalunan ti inag para iti panakapapyag dagiti seed nuts ti nyug nga umabot iti 55,000 pidaso tapno saanen nga agurder ti PCA Ilocos Norte iti seed nuts manipod iti Sabali a probinsya. Kuna ni Engineer Rosan Cabalwan nagtultuloy ti panakapapigsa ti coconut industry iti Ilocos Norte baben ti panakipatungpal dagiti programa ng RUNA iti trainings kadagiti coconut farmers. May palagipay anay payan ti Delmar Shellcraft Multipurpose Cooperative iti pasilidad a pagaramitan kadagiti nagduduma a produkto ng RUNA iti virgin coconut oil iti tawen 2023. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Tugigaraw, DSWD Region 2, makakatuwang ang mga botika sa Lambak, Cagayan sa pagtulong sa mga nasa krisis. Narito ang buong balita na ihahatid naman sa atin ni April Racho. Magitinulag ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 kadagiti butika iti entero Region 2 tapno matulungan iti medical a kasapulan dagiti maikari a benepisyaryo babaen ti Crisis Intervention Unit ti ahensya na isayang katidamo a consultation dialogue kadagiti kameng ti Drugstores Association of the Philippines iti Region 2 para iti implementasyon ti assistance to individuals in crisis situation kadagiti kliyente dagitoy. Base tinlanad nga aprobado Memorandum of Agreement ni Field Office Legal Officer Attorney Carl Eric Lingan mangipaay ti ahensya ti medical assistance kadagiti napanglaw nga individual wenno pamilya babaen ti panangbayad kadagiti nagatang dagitoy nga agas kanda dumapay a medical supplies agraman dagiti assistive devices kadagiti private suppliers nakailangan pa iti katulagan a mairwarlaeng tinairekomenda a tulong babaen ti guarantee letters a direkta a maiyawat kadagiti kwalipikado a patient beneficiaries nga ison ti mangipagna iti nasao a tulong. Sigon kini Regional Director Lucia Suyo Alan daytoy nga inisyatiba nga indauluan ni Secretary Rex Gatchalian ket saan laeng amang tulong kadagiti adda iti krisis no di ket tapno mangted iti panakabalin kadagiti benepisyaryo nga aramiden ti transaksyon tapno makaawat ti serbisyo nga addayo iti sigud nga aramiden ti ahensya kadagiti sabali a programa da nga isuda mismo ti aggaraw ken mangipagna amin a proseso. Manipud to Gagaraw City daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City Monorail Project layong itayo sa Baguio Central Business District Area. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Imbinglay ni Kamjanay Development Corporation Chief Executive Officer ken Chairman Robert Chan Sobrepeña amano naman itan iti panag-aalada iti national permit para iti proyekto da ang monorail iti Central Business District iti siyudad di Baguio. Sigon ken kuanak ket mailepas amin nga permit da para iti nasa proyekto sakbay nga aglepas iti agda mga tawen ken imanamong ni Mayor Benjamin Magalong iti proyekto gapo iti makatulong daytoy a maresolbar iti nailet katara iti trapiko. Ikatigdog ti monorail ket 4
1.7 kilometers ken iti ruta daytoy ket Session Road, Public Market, Magsaysay Avenue, Baguio City Hall, Burnham Park, Marcos Highway ken Cannon Road, corner ken Kamchanay kasama ti Baguio Post Office. Inay ni Sobrepeña di kiti maramat nga lugan iti monorail ket electric cars tapno maramat damat lang iti waste to energy plant a plano da nga ipatakder ijay iliti sa Blan Benguet. Impanakal ni Sobrepeña no maaproban ti proyekto daket dumanon lang iti talog ingano patatawin ket may lipas na dayto ay ken dagos nga mausar iti public transport. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, pag-obserba ng Semana Santa sa Masbate, mapayapa. Narito si Jan Tatad para sa balita. Naging matuninong ang pag-obserbar sa Semana Santa sa probinsya ni Masbate, susog sa Masbate Provincial Police Office. Katakod kaini naglaag ning Tourist Assistance Desk ang Lambang Municipal Tourism Office sa mga strategic locations kan sa indang mga lugar bilang pag-antisipar sa paglobo kan mga turista kan Semana Santa. Nagtarabangan man ang Philippine Coast Guard Masbate asin ang mga substations kaini sa pagsagibok kan Baywatch Patrol sa mga beach resort, kaibahan ang mga personahe hali sa Coast Guard District Bicol, Operational Control Units, Regional Training Center Masbate, 903rd Coast Guard Auxiliary Squadron, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, asin Bureau of Fire Protection. Apuera padigdi, padagos ang sa indang naging pagmonitor sa mga seaport kan probinsya para sa mga inbound asin outbound passengers kan mga pampasaherong barko. Ang katuninongan kan pag-obserbar kan Semana Santa sa Masbate na isyerto sa pagtarabangan kan mga miyembro kan security sector na pinasalamatan man kan Masbate PPO. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, pag-obserba sa Semana Santa sa isang beach destination sa lalawigan ng Cebu, naging maayos at mapayapa. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Gihulagway sa lokal nga kabhanan sa lungsod sa Santa Fe sakop sa isla sa Bantayan, lalawigan sa Sugbo nga hapsay ug nagmalinaw ng pag-obserbar sa Semana Santa karon tuiga. Sa mga hulagway nga gi-share ni ini silang official Facebook page, makita ang pagdagsa sa mga turista, labi na sa mga kabaybayunan ni ini. Gideploy sa lokal nga kabhanan ng ina mga kawani 24 oras aron masiguro ang kahapsay sa maong dapit. Gani nagpamuntar og mga tourist assistance ug DRRM kiosk ang lokal nga kabhanan aron ma-monitor ug ingon man matubag ang mga pautanan sa mga bibisita sa inang lungsod. Ang mga kawani usab ang natambayayong aron malimpyuhan ang kabaybayunan nga dunay mga nahibilin nga basura human sa pipila ka mga parties nga giorganisa sa dapit. Dako ang gipaabot nga pasalamat sa tanan nga may kooperar usab aron magmalampuson ug way gubot ang Semana Santa sa lungsod. Samtang gibanabana ang mikabat ngadto sa 60 ngadto sa 80,000 ka mga tawo ang misalmot sa gihimong relihiyosong kalihukan sa kasikbit nga lungsod sa Bantayan atol usab sa Semana Santa. Matut pa sa Public Information Office ni ini nga maong gidaghanon naglakip sa mga misalmot sa prosesyon o sa mga tao nga punsisok sa plaza o sa merkado. Hinuon giulagway sa kapulisan sa lungsod sa Bantayan nga nagmalampuso ng gihimong prosesyon. Wow sab mga dagkong panghitabo nga mitumaw ato sa maong kalihukan. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Iloilo City. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita.
Arestado sang Mandurriao Police Station ang isang ka-high-value target drug personality sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa isang hotel sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Ang suspect ang ginkilala nga si Rodney Tabangcura alias Blue, 33 anyos, kag-residente sang barangay Balud, Banwas ang Dumangas, Iloilo. Nakumpiska sa operasyon ang 225 gramos ang shabu nga may standard drug price nga 1.53 million pesos sa din pwede pa ini maglabot sa 4.5 million pesos kung nabaligya sa merkado. Para masigurang transparency sa operasyon, nagamit sang body-worn cameras ang kapulisan sa pagka-aresto sang suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iyang pag-atubangon. Nagikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao, isang peace monument pinasinayaan sa Pakibato, Davao City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Human sa pagsaulog sa Davao City Insurgency Free 2nd anniversary ni aging semana, nagpahigayon og wreath-laying ceremony o pag-unveil sa usa ka peace monument ang mga sakop sa 56th Infantry Battalion sa Sitio Panaga, Barangay Culasas, Paquipato District ning syudad. Ang maong aktibidad gipahigayon ni atong Marso 29, Biyernes Santo, diin kauban sa kasundaluhan niini ang mga opisyal sa barangay. Sumala ni 56th IB Commander Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia, tumong niini ang paghatag og tribute sa mga sibilyan ug mga sundalong nangamatay tungod sa kapintas sa Communist Terrorist Groups kon CTG. Gihinumdum sa opisyal ang mga insidente sa mga nangagi sama ni atong December 30, 1980 kung diin 18 ang mga nangamatay lakip dinhi ang 13 ka mga sakop sa Philippine Constabulary sa 61st PC Battalion ug 5 ka sibilyan tungod sa brutal nga pagpangatake sa New People's Army diha mismo sa Sitio Panaga, Barangay Culasas. Sumala ni Garcia, ang Peace Monument nagasimbolo sa pagsalikway sa cycle of violence ug pagbarog sa prinsipyo sa kalina ug hustisya ug pagrespeto sa kinabuhi. Samtang nagpaabot sa iyang pasalamat si Barangay Captain Lea Villera ug iyang kapikas ngadto sa Philippine Army ug sa PNP tungod sa ilang hiniusang paningkamot alang sa pagpatunhay sa kalinaw sa ilang barangay. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Marawi, kwentong Bangsamoro kung saan nakilahok ang iba't ibang youth organization isinagawa bilang bahagi ng pagtatapos ng Bangsamoro History Month. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Johania Yusof. Miyakadar pa supiti barangan ng mga umpungan ng mga kalumbayan sa Bangsamoro si Kukalilimoda kwentong Bangsamoro o di na panel discussion sa kepaguluan ni Ron Ministry of Public Order and Safety o di na MPOS babago din si sa Cotabato City. Padaya ko mga kalilimodirang para ko Bangsamoro History Month ay din na antapian na sukap pa kalawlad ubitiarami pantag ko Bangsamoro History. Raksiyan din sa mga kiyasinagadan ng mga mujahidin sa kumasa adapan mabaloy Bangsamoro Region agos sumabandingan ko piti barangan na kaya prumasay o mga umpungan para ko kapakasibay abang sa Moro si ko kapagingad. Pad kumya kadarpa kumyalo ya kalilimod si Director General Attorney Muhammad Muqtadir Estrella, ang Ministry of Social Services and Development, Commissioner na si Rudin Dunding abang sa Moro Youth Commission, agos si Peace Program Officer City Janine Gumao, AMPO sa miyakatero sa lalag agubandingan mi pantag sa Bangsamoro. Miyapad mambus mga kalumbayan na gumang civil society organization at miyakadarpa si Eko Bidiara. Diya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.